sa 62, magsugod tayo sa versikulo 1 sa Salmo 62. Sa Dios lamang ako mapailugon nga naglaom. Gikan kaniya lamang ang akong kaluwasan. Okay, in English, I wait quietly before God, for my victory comes from Him. So, aning versikulo, aning chapter, nagpadayag si David sa iyang pagpaabot nga hilom atubangan si Ginoo. Wait quietly before God. Magpaabot ta nga hilom atubangan si Ginoo kay ginaobserbahan ta ni Lord kung taas ba ta o kining pailog samtang gapaabot ta sa iyang tubag sa atong mga pag-ampo. Kung giisip niya, giila niya nga ang kadaugan nga iyang gikinahanglan is gikan ra gayud sa Ginoo, for my victory comes from Him. Ang akong kadaugan gikan lamang sa Ginoo. So wala na siya lain nga gilauman, gisaligan, mao gayud ang Ginoo ug nagpaabot gid siya ang Dios mutabang niya tungod kay ani nga chapter atong sayran kung unsa gid ang iyang mga nangaagian nga mga kasinatian sa iyang kinabuhi before siya nga nakalingkod sa ang trono. So I wait quietly before God, for my victory comes from Him. Kinanglan magpaabot ta nga gahilom, dili basigig yaw-yaw, basigig saba-saba. Kadumdum ko ni Benihin sa iyang video na sadyang nag-appeal siya sa service ni Catherine Kuhlman. Hilom kaayo ang palibot. Grabe ka hilom. And then sa diha nga mogawas na siya, si Catherine Kuhlman, is grabe ka-intense ang presence si Lord. Ug sa diha musulti siya, grabe ang presence si Lord ug daghan ding mga ayo nga mga masakiton. Tungod kay diha sa presence si Lord there is power, and matud pa there is victory. Ug mao na nga si David nag-awhag na to, nagdasig na to nga magpaabot pud ta nga hilom atubangan si Ginoo aron nga madawat nato ang kadaugan, dili ta magsigi kataranta, magsigi og kanang magpanik nga ang tubag si Ginoo asa naman. Okay, in verse 2, He alone is my rock and my salvation. Ga-acknowledge si David nga diin siya ra gid ang akong bato, ang akong lipon nga kabarugan, akong kasaligan ug akong kaluwasan. My fortress where I will never be shaken. Atong nakita diri no ang pagsalig ni David is grabe kalig-on pa sa makalig-on sa bato. Nga luwason gid siya sa Ginoo, gikan siya makaaway ug batud pa dili siya matay-og tungod kay ang Dios siya manggid ang iyang bato. So ingana masabtan na to nga diin ang tao lig-on na panahon nga tayo uguntas mga sirkumstansya, kung unsa ni atong sinultian, unsa ni atong gibati, unsa ni ang nagawas atong mataranta bata o hilumta nga nagasalig naglaom, God will make a way. So ingana no. And then in verse 3, so many enemies against one man, all of them trying to kill me. To them, I'm just a broken down wall or a tottering fence. Gisaysay niya. Napertid yung daghan na siya kontra niya Sierra isa. Imagine, siya batok sa sundaluhan sa Israel. Uban ang hari nga si Saulo. Nangita niya kay Patyon lagi tungod kay nagsina og nagsilo si Haring Saulo. Kay matud pa sa kantas mga women or mga kababayanan nga si Saulo nakapatay 1,000 apan si David nakapatay og 10,000. Sumuotoy gikalagutan, gikalain, gikasinahan ni Saulo ug mooto nga nag-init ang dugo, gusto na ipapatay si David. So many enemies. Matud pa pati dagan na magpadayon
baka mo sa paglaraw sa dautan batok sa usa ka tawo nga sama sa paril nga hapit na mapukan ug sa kural nga hapit na mahugno aron pagbuntog kaniya. Okay, so say lahi ang paano sa Bisaya nga gisaysay diri nga siya batok sa mga daghan ng kontra nga willing gid patay sa iya ha. So dili lalim ang iyang kantang, wala siya saktong kapuy-an ka pasilungan, magsige siya tago-tago kay nagpangita sa iya ha. O ang iyang gisaligan ang Ginoo lamang, dili lalim ang naagiani David, pero dito na sayran nga ang Dios wala gid nabiya niya, wala nagpasagad niya, wala siya gitugyan sa kamot sa kaaway nga perting daghana nga gusto gid mo patay sa iya ha. Klaro kay diri, all of them trying to kill me, gusto gid nila patyon ko. To them, I'm just a broken down wall. Para kanila daw, paril ko no siya gakalumpag na, matud pa, gakahugno na. Kay sira lagi isa. Ala, para sa kaaway, para sa mga dautan, gakapildi na ta, gakabukan na ta, gakamatay na, o mga mamatay na. Pero diya sa Ginoo, once kang Ginoo, naguban na to, nalipay na to, naga-train ka na to, panalangin ka na to, dili gid ta itugyan sa kaaway. So ubanan jud ta niya mo na siguroon ginato sa tong kinabuhi nga ginaubanan ta ni Lord, kay kung ginaubanan ta ni Lord di jud ta ipahamak sa atong kaaway. Na amay kaaway nga naas atong luyo kay galakag gaapas na to apan dili sila magmanampuson tungod kay ang Ginoo, dili magatugot kung siya nahimuot sa tong kinabuhi, kung siya na ay dakong plano nato kay mutuman pud ta sa iyang kagustuhan nga iyang gusto nga atong pagabuhaton human sa ganang proseso sa atong kinabuhi. So patay daghana siya ra isa, dili lalim no, magtago-tago ka, magtago-tago ka, murag gyapon siya si Elijah nga gapangitaon sa mga sundalo ni King Ahab ug ni Jezebel, dili lalim apan mo gina ang atong kasiguruhan kung ang Ginoo nag-uban nato bisag unsa kadaghan ang kontra, dili tani itugyan sa kaaway. Kay ang Dios mangitag pa maagi nga panalipdan ta niya ang kaaway. Mura na og kanang nagkumbira na, naglipay na, mapildi na ta, apan ang Ginoo is wala planong mapildi ta, kay iya tang ipanalipdan or panalipdan, kay iya tang gamiton alang sa iyong kahimayaan. So wala tay testimonya nga dako kung wala tay pagsulay pod nga dako. So diyan na sa atong mga pagsulay, atong masuta atong kagalingon kung lig-on na bata, mas nagsalig ba jud tas Ginoo, naglaom ba gitas Ginoo, nisandig ba gitas Ginoo, di barog jud tas Ginoo. So dili na to mabatik na tong kagaling-walik on during good times, during gid nga ginasulayan ta. In verse 4, buot lamang kamong mo hingilin kaniya sa iyang kalangdong kaimtang, gikalipay ninyo ang pagpamakak, manalangin kamo kaniya apan sa inyong kasing-kasing inyo siyang gipanghi maraok. Okay, bakong basahon sa English. They plan to topple me from high position. Gusto nila nga ilakong birhon gikan sa akong taas nga nahimutangan. They delight in telling lies about me. Nalipay gid sila sultig, bakak batok nako. So gihimo siyang sumsuman. Grabe ang naagian ni David. Atong nasayran nga hamili siya atubangan si Ginoo, pero dili pud lalim ang iyang naagian. So kasagara sa mga taong gipiyalan ni Lord og dako nga responsibility, dako nga buluhaton, is grabe pod ang proseso sa kinabuhi. Nga grabe nga mga pulong, nga din nga sakit na pulong, grabe ka kuyaw kakulba ang maagian, apan ang Dios wala gid nagatugod nga din mapildi mapukan ang iyang anak nga diin mga lagad o padayon nga mga pasalamat magadaig sa Ginoo. So matod ba dili nagsulti sila mga bakak batok kanako, gihimuan siya issue, gihimuan siya istoryang di mao. They praise me to my face, gidayeg ko nila sa akong atubangan, apan matod pa, but curse me in their hearts.
Maay kay sila manultis atubangan apan ang ilang kasing-kasing nagatunglo kanako. So mao na ang gipadayag ni David nga ang mga tao nga diin gigamit sa kaaway para awayon siya, sakiton siya, kining sulayan siya. Nidaig-daig sa iyang atubangan. Pero lang kasing-kasing is nagtunglo kong David nga mamatay ka, mapwidlip ka, mapukan ka. So na yung mga ingana gyapon karon sa atong panahon because same spirit ang naasa palibot nga diin ginasulayan jud ta. So kung ingani ato maagian, ingana imong naagian, ingana inyo naagian, tapos mangluod mo pangalagad sa Ginoo, kay nasakitan mo, it means nga huyang kapadiay. Kay matod pa sa pulong sa Ginoo ang lig-on dili na basta-basta mo sibog, dili na basta-basta nga masakitan. Kay ang lig-on is tig-ana o pagtuog tig-ana kasing-kasing musukol na sa mga kining sana musukol na nga diin makigbisog diya sa kadaugan kalampusan sa iyang kinabuhi. So matod pa din nga naa jud mga tao maay kay modaig pero kasing-kasing is nagatunglo. So maay na lang nang dili ka motingog kaysa motingog ka pero piki ang imong pagkaig, piki ang imong pagtingog-tingog. Diba? Maay kay uban, maistorya mga tsada kay mga pulong, tsada kay nga pulong. O tsada ka paminahon sa tao pero ang Ginoo ingon niya di na sakto, piki na. Daghan gapon karon o dili malipay si Lord nga diin magsulti tag maayo pero atong kasing-kasing gatunglo di ay. And let all that I am wait quietly before God, for my hope is in Him. Gidasig ni David ang iyang kaugalingon nga ang tibuok niya nga pagkasiya magpaabot nga may kahilom at tubangan si Ginoo, for my hope is in Him. Kay akong paglaom ana kaniya. Remember nga iyang pamilya is nahadlokod. Susira gyud. Wala gid siya lain parinti pamilya, wala gid siya kakampi. O para siyang inapi. Walang kakampi kundi ang Panginoon lang. So nga na bakalag wala tay kakampi diri sa kalibutan as God's process of our kining call and as part of God's testing. Basta ang Ginoo atong naas atong side, naas atong kining kilid naguban nato bahalag kita ra isa. Basta ang nag-iisang Dios ay kasama natin. So nga na igsuon, it's good to be not praised by majority of people kaysa gi-praise ka apan ang Dios naglingo-lingo. Daghan ka ayaw mo seek og mga pagdaig sa mga tao. And daghan kay mga tao pud mo daig apan ang kasing-kasing nila is wala nihaom sa ilang ipang sulti. So si David nakasinatian na og ingon si David nga ang tibuok nako nga kaugalingon magpaabot nga hilom at tubangan si Ginoo, for my hope is in Him. Ang akong paglaom siya lang yun. So kanang tao nga hilom apan na malandong nagaampo mo lagi kahimutan si Ginoo kaysa sige saba-saba, sige kataranta, sige bagot-bot. Imbis mamalandong magampo is nagsige nagbagot-bot, nagsige na og blame sa uban, dili na maayong talimadon. Okay, so gusto ni Lord mamalandong ta, maginulsol ta, na ay self-reflection, na ay repentance, na ay intercession sa atong pagabuhaton. And then in verse 6, He alone is my rock and my
salvation. Kaduhan na nagibalik in verse 2, and then repeat niya sa verse 6, siya lang ang akong bato ug akong kaluwasan, my fortress where I will not be shaken. Kaduhan na nagibalik. Siya gid ang akong bato. Siya gid akong magbalantay, akong kaluwasan, siya akong tipiganan o dili ko matarong. Nga na. During sa panahon nga testingan ta nga ang atong panaad, ang atong commitment, ang atong pulong is unsay atong baruganan, ang Ginoo ba, ang mahimuot siya ba, ang atong gihimo nga kining inspiration sa atong kinabuhi. Kay kung tao atong inspiration, remember ang tao mahalaw mawala. So gusto ni Lord nga masayod ta nga si David usa ka maayong ehemplo, usa ka maayong ehemplo nga diin ita is angay ta nga mo kining mo hatag og kining kuani David kanang kining imo na to siyang model, imo na to siyang guide sa atong kinabuhi. And then, in verse 7, my victory and honor come from God alone. Kaya akong kadaugan o ang dungog, gikan lang sa Diyos. Wala na'y lain pa. Hallelujah. Wala na'y lain pa. Matod pa sa pulong sa Ginoo. Dayon. Sumatod pa diri, my victory and honor come from God alone. He is my refuge, a rock where no enemy can reach me. Ang akong kadaugan o akong dungog, gikan sa Ginoo lamang. Siya ang akong tigpanalipod, ang bato nga diin, walay kaaway nga makaabot kanako. So, mo nag-ingon ni David, nga gi-declare niya ang iyang kadaugan is di sa Ginoo, ang iyang dungog gikan sa Ginoo. So dili sa tao, dili sa kanang certificate or sa education. My victory and honor come from God alone. He is my refuge. Siyang akong tipiganan, a rock where no enemy can reach me. Grabe. Ganahan kay ko aning verse 7. Siya ang akong tipiganan, a rock where no enemy can reach me. Psalm 62 verse 7. Bato nga diin walay kaaway nga makaabot kanako. Kadungtong ko sa kanta, lead me to the rock that's higher. Lead me to the rock that's higher than I. Lead me to the rock that's higher and higher than I. So nga the more kita nga mudot-dot sa Ginoo, the more ta mo salig sa Ginoo, the more ta nga diin mo baton gayud og commitment nga si Lord ragid ang tanan sa tong kinabuhi. The more si Lord nagtan-aw no gangisi, the more si Lord proud nato nga ingana na ta ka strong, ingana na ta ka wise person nga diin ni barug ta sa iyahang pulong, nagtawag ta sa ngalan nga diin kasaligan kalauman. So he is my refuge, a rock where no enemy can reach me. Bato nga diin ang kaaway dili makaabot nako. Kaiyat nang taas iyat nang ipataas, iyat nang ipataas, iyat nang ibayaw. Samtang kita dili magsigig yaw-yaw kun dili mamalandong ibayaw ta ni Lord. Kinanglan ang atong kadasig is dili sa crowd, dili sa majority sa tao. Bisan pag ikaw ra isa nabilin, aduna kay mainiton nga pagampo, pagdayeg, pagpasalamat, pagpamalantong sa Ginoo. And that's a good sign that you are strong enough. You are strong already, or you are wise son of God, wise nga anak sa Ginoo. In verse 8, in Psalm 62 verse 8, O my people, trust in Him at all times. Pour out your heart to Him, for God is our refuge. So nagdasig dayon si David sa verse 8, sa Psalm 62 verse 8. O my people, O akong katawan, trust in Him at all times. Salig sa Dios sa tanang panahon.
Kay naay ubang tao nga mosalig pero dili sa tanang panahon. Labi na sa atong panahon karon nga daghan ng katalagman, daghan na o dili masabtan nga mga pangitabo, balatian diri, kalamidad didto diri, dili na masabtan. O gusto ni Lord nga musalig kaniya kanunay unsa may dangatan dili na taangay mabalaka. So kung dili ta mabalakon sa mga balita na hitabo, di ba? O para gabi sunog ito sa Carmen. Kakan kaayo mga balay na nga ut-ut. Wala na sila katulog gabi is ilang balay. Wala na sila balay. Wala na po sila gamit. So pait kaisanan kanang sudungon nga ingana ang sitwasyon. Wala tay kasiguruan sa kalibutan kung unsay dangatan apan kung musalig ka sa Ginoo is iyatang panaligdan. So matutos, oh my people, trust in Him at all times. In NLT and in SB, trust in Him at all times. Oh people, kita kuno musalig jud sa Ginoo kanunay. Adlaw ug gabi in good times and bad times, in natural day and in day nga diin dili na to masabtan. Pour out your heart to Him. Ibubu inyong kasing-kasing sa ato pa. Ang imong gibati, i-pour out sa Ginoo, isultis Ginoo nga Lord mo na. Ayaw hilom-hilom. Kung dili isultis Ginoo. Kadumdumo ato ni Hana nga iyang gibubu sa Ginoo, hilak gid siya pating hilak na sa templo. Naalaan gani siya ni Eli nga nahubog siya buntag sa iyo. Ug matud pa ang iyang gipangayo nga makabaton siya anak gigrant ni Lord. Nga naman kini i-pour out kuno, ibubu na atong pagbatik ngadto Ginoo, dili kay ibubu na atong pagbati sa atong uyab, atong bana, atong masana diha kay kining unsay tawag anak, dili ta ka kuha sa pagdayeg sa Ginoo kun didto na to ibubu ang sulti gid ni Lord sa iya na to ibubu atong pagbati. Dili sa tao, dili sa uyab, dili sa mga barkada. Sa kalibutan mao man ang tudlo, pero ang Biblia jud is sa iya na to ibubu atong gibati. Atong ibubu nga walay lipod-lipod, walay ibilin-bilin. Kay malipay si Lord kung ingana atong kinasulti. Pour out your heart to Him. For God is our refuge. Kay siya ang atong dalang panan, tipiganan. So, bisag unsa ka makalilisang imong sitwasyon, balatian man ka ha, or unsa bada nga klase nga sitwasyon, walay imposible sa Ginoo kung kita mo tugyan sa atong gibati, atong kahimtang ngadto sa Ginoo. Kaya ta ni Lord tabangan kay milagroso man siya nga Dios. Ayaw pagpaapekto sa kining kabugnawon sa uban, sa kining kahimtang sa uban, sa ilang kining mga sinultian nga murag discouraging kaaysanan, because that will not give you strength. Apan kung kuantas Ginoo, it can be a great help. So ingon diri sa verse 9, common people are as worthless as a puff of wind, and the powerful are not what they appear to be. Kasagara kuno sa mga tao, sama kuno kawalay pulos sa hangin lang ni kanang nilupad. And the powerful are not what they appear to be. O ang mga gabahan ng tao, matud pa, dili kuno sama gyapon sa atong nakita nga ingana sila ka powerful. If you weigh them on the scales, together they are lighter than a breath of air. So ang mga tao nga powerful, ang mga tao nga common or ordinary, kung ato kuno silang timbangon sa timbangan, matud pa, gaan ra sila kaysa gininhawa sa hangin. So, abi nato ingana sila ka powerful, ingana sila, pero yung sa Ginoo kung timbangon kuno sila, gaan pa kuno sila kaysa ginhawa sa hangin. So ingon ini nga
kanang kini nga bersikulo na padayag nga gamhanan, ilado, or ordinary nga tao pariharatang tanan. Pariharatang tanan nanginanglan og Dios, nanginanglan usog, nanginanglan og kabasog sa panglawas, nanginanglan og giya sa Ginoo. Pariharatang tanan. Gani pariharang paingnan. Same ra ang size sa lubnganan. Nga lubngan. Same ra ang sana kining kanang kalawma sa kanang lubnganan. Parihara dili kay dato lawom kay sanan or mababaw kay sanan. Dili nga na parihara kalawma ang kalot kay parihara man ta tanan. Lain-lain lang ang status sa financial, sa edukasyon, sa kalibutan, depende sa atong paningkamot diri sa kalibutan. Kay kung nangkamot ta mag-eskwela, makahuman ta, makatrabaho ta, so ato nang decision ug ato nang diskarte. So depende sa atong hunahunag atong paningkamot ug atong pagtiyaga kita malampuson aning kalibutan na. So matud pa dinhi in verse 11, God has spoken plainly and I have heard it many times. Ang Dios nagsulti na gayud og klaro ug ako kini nadunggan sa pipila na ka higayon. So ang Dios wala nagpakahilom kanunay siya nagpadayeg sa iyang pulong, sa iyang mga maymay, sa iyang mga pagbadlong, sa iyang pagtudlo, pagpahinumdum kanato. Kay ang Dios siyang matarong, wala siya hilom-hilom para lang nga kanang sana ining wala tayo makatunan. So wala tayo makatunan kung makilom-hilom rata. Ang teacher sa schools wala man makatunan estudyante kung maghilom-hilom ra. Apan sa ding magtudlo na siya, maminaw ang mga estudyante na sila makatunan. Muna ang pulong sa Ginoo ipadayag ni Lord sa iyang mga alagad nga nagpagamit para ang mga tao na ay makatunan aron sa panahon nga din itest na ni Lord is makapasarta. Kung makapasarta, ang Dios mapasidunggan kita pon iya pong pasidunggan sa iyang pagkamaayo, sa iyang paggagabhanan sa atong kinabuhi. Kung atong suta atong kagalingon nga diin na ligo na data, nakasabot na ta. Kaya ang makapasar katong nakasabot. Diba? Nakasabot. Okay, and then in verse 12, the last verse, unfailing love, O Lord, is yours. Surely you repay all people according to what they have done. Ang walay katapusang gugma, O Diyos, imo gayud. Ikaw gayud magabalo sa tanang katawan, sumala sa ilang gibuhat. So, ang atong ginabuhat, o unsay atong gitanong, ato dyan ng ani, motong atong wallet for 2 Sundays na, plant the good seeds of righteousness aron maani tag crop of love sa Ginoo dili ka pungot. Plant the good seeds of humility and we will harvest life. Dili kamatayon. Nagpaubos ang kapitan ni Ahab nga ika-third, wala siya namatay pati ang iyang sundalong 50. So kung unsay atong gitanong, atong anihon. So, mubantay ta kung sa itong ipang tanong. Kaya nga naman, mubunga dyan, mutubo o mubunga dyan na siya. Oh. So, ino din unfailing love, O Lord, is yours. Ang gugma nga walay pagkabalhin, walay pagkahupas, iyagad sa Ginoo. And surely, you will repay all people, imong balusan ang tanang katawhan according to what they have done, according to His work. Balusan ta ni Lord sumala sa atong binuhatan, sa atong gihimo. So naghimo tag maayo matarong, expect nga maayo pud og matarong ang atong paaboton, atong maani. So ingan na mo nang dili ka dapat magpagamit sa kaaway. Kung magpagamit ta sa kaaway, mahimo putang kaaway si Ginoo. Apan kung magpagamit ta si Ginoo, mahimo tang higala si Ginoo or amigo si Ginoo ug dili ta niya kapungtan, dili ta niya silutan. So muna si David, grabe ang proseso sa iyang kinabuhi. O dito nakita nato
ang dako nga progreso sa iyang kinabuhi nga diin. Wala gid siya pasagdi ni Lord, wala siya biyahe. So the greater the work is, the greater the test is given by the Lord sa atong nga kinabuhi. So mo na nga yung dini, I wait quietly before God. Pagpaabot lang gyud nga gahilom atubangan si Ginoo. Malandong. Sa to ang tubig nga lawom hilom. Apan ang tubig nga mabaw sabak. Sa panahon nga naay mga pagsulay is nagampo ba ka, na malandong ba ka, nag-pour out ba ka sa Ginoo sa imong gibati, o nagyaw-yaw ta, nagreklamo ta sa Ginoo. So kung nagyaw-yaw ta, nagreklamo ta, muratag saba nga tubig nga o babaw nga tubig nga saba. Apan kung namalandong ta, nagdiabaw ta sa Ginoo nga nagdaig, nagdubo, nagsimpa sa Lord, mo na igikhimutan. So every now and then, God is watching us. How we spend time with the Lord, especially during the prayer time, the prayer moment, prayer gatherings. If we lost courage, kay majority wa diha, kay sabay kabalinggan, and then na-discourage ta, nabugnaw ta, and that's not a good sign. Ang isa ka timailhan nga you are strong and courageous, you have the power of the Holy Spirit, is nothing and no one can affect your commitment and devotion sa Ginoo. Ingan na siya. So dini, God will repay all people according to what they have done. Bantikan ta ni Lord, suklian ta ni Lord, gantihan ta ni Lord sa mga binuhatan o gibuhat nato ni ining kalibutan na. So whatever we do, we will be reaping. So bahala kung sa buhaton sa uban, kung sa ilang mga kining discouragement, just ignore. Focus what the Spirit leads you. Focus on the call of God upon your life, because tagsa-tagsa tag-call, lahi kag-call ang uban, lahi kag-call. So ayaw awata sila, ay paminawa sila, because kung lain ilang direction, ayaw paingon silang direction. You go to the direction where God wants you to be. Let us pray for His word. Thank you so much sa imong pulong, Ginoo. Salamat, Lord, nga imo kaming gi-encourage to wait quietly before you, so that we can have the victory, the salvation. We can have the testimony that you are truly the God of refuge, the rock wherein we can stand and we can hide. Salamat sa tanan. Silbi ka ng pulong sa mga amiling nga dugo, and continue to bless us all together. In Jesus' mighty name we pray, and everyone will say, Amen.